Ikaw naman. Opo. Nakakangalay. Oh! Ang bigat! Ito ang workout ko. Ganon. Okay. May opening ba kay Aling Meding? A-apply na ako. Naku, lumabas yung kiniling. Paano ba yan? Siksikin pa natin? Ngayong gabi sa Pinas Sarap, sa pagpapatuloy ng ating Batangas food trip, Tapos, parang ang bastos nun. Hindi, tinataktak ko lang naman yung para masiksik siya. O, game. Ganyan. bukod sa laman dagat, may iba pa raw na ipinagmamalaking pagkain ang probinsyang ito. Magluluto kami ng murkon. And believe it or not, yung murkon dito sa Batangas, may dahon ng saging. Crispy on the outside at soft on the inside. Sasamahan pa rin tayo ng unang hirit funliner na nagpapangiti sa atin tuwing umaga, Sarap pa. si Jenzel Angeles. Baka pag ako yung humawak, baka madala ako, no? Oh, ayan, oh. Lunchtime na. Ayaw na niya kumain talaga. O sige, tayo igagala na lang. Hoy, totoo nga! Akyat na! Akyat na! Uy! Huwag dyan! Tara na! Ayaw pa rin na umakyat! Ang lambot! Anong mga putahe kaya ang kanyang lalantakan? Sa mga putaheng tatak, Batanggenyo. Ang probinsya ng Batangas isa sa go-to places tuwing summer. Bukod dito, isa pa sa mga ipinagmamalaki ng probinsya ang kanilang sikat at masasarap na pagkain. Mapaordinaryong araw o espesyal na handaan, may entry ang Batangas. Andito tayo sa Batangas kung saan hindi lang mga kapeng barako ang uso dito, pati rin mga kakanin. Siyempre, pag kakanin, iniisip natin may dahon ng saging. Pero guys, hindi lang para sa kakanin ang dahon ng saging. Hi, Kuya! Hello po. O, kuha na tayo ng dahon ng saging. Magluluto kami ng murkon. And believe it or not, yung murkon dito sa Batangas, may dahon ng saging. Ayan. Kailangan, ano bang kailangan dahon yung... Mas bata, mas okay. Yes, okay. Kasi kapag masyadong magulang na yung Medyo hindi maganda pong tingnan po sa balot ko. hindi magandang tingnan sa balot. Tsaka mas bango pa ata ito no? Paminta. Una munang titimplahan ang giniling mixture ng paminta, asin at seasoning. Sunod na ihahalo ang liver spread, shredded meatloaf at pasas. At saka ilalagay ang cheese, itlog at hahaluin ito. Kasi ang murkon ay nag-originate sa Espanya. Ito ay namana lang natin mula sa ating mga Spanish colonizers. Pag pumunta ka ng Spain, yung murkon doon, para siyang dry na medyo mataba na sausage. Hindi siya yung ganito na parang stuffed meat yung peg niya. Pero syempre, pagdating dito sa Pilipinas, nag-improvise yung mga Pilipino, imbis na sausage or chorizo, katulad ng murkon sa Spain, sa atin ang murkon ay ganito. Giniling na baboy, tapos maraming mga iba't ibang mga pampalasa, tapos sa loob niya merong hotdog, merong cheese, at saka merong itlog. Oh, it's special. Diba? Kailangan lang halu-haluin. Kung hindi kayo mahilig sa pasas, pwede namang walang pasas. In a way, para siyang embutido, pero ito kasi niro-roll siya ng ganun para merong sa loob. May mga hotdog at saka mga masasarap pang sangkap sa loob. Pero dito nga sa Batangas, iba yung murkon nila. Yung murkon nila, binabalot pa sa dahon ng saging. Ngayong nahalo na natin lahat ng mga sangkap, eto na yung mahirap na bahagi. Irorolyo na natin siya. Talagang saktong-sakto talaga Kailangan po sakto-sakto. Para walang lamangan. Para walang lamangan, bongga. Actually,
sa karaniwang mga tahanan, ang ginagamit nilang pang balot ng ng murkon, foil, aluminum foil. Pero dito, syempre, 'di ba, mas masarap kapag dahon ng saging. Kasi may binibigay din na aroma yung dahon ng saging eh. Ganyan lang kakonti. Opo. Nadagdagan mo po yan. Ay, bongga! 2 egg. Tapos, 2 cheese. Pag naging 3, hindi mabubuo. Joke lang. Okay, itatali na natin to ngayon. Pipisilin mo dito. Ganyan? Para mabilog po siyang lahat. Pati sa ilalim? Ganun. Ganito. Lumabas na yung giniling. Ganyan? Tapos, Ganun po. parang ang bastos nun. Hindi, tinataktak ko lang naman yung Hindi kasi tinataktak ko yung para masiksik siya. Game, Ganyan? Ang pangit! Tika lang. Bakit hindi pantay? Mahaba dito, dito maikli. Ngayon, gugupitin mo para po magpantay. Naku, lumabas yung piniling. Pagkatapos irolyo, steam naman ang mga nabalot na murkon ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minuto, sa steamer, wow! Ayan, nag-iba na rin ang kulay, oh. Paano natin malalaman luto na yan? Basta 30 minutes lang, ganon? Ngayon, pag-plate naman po natin. Alright. Alright. Murkon ng Batangas. Mainit pa, tikman na natin. Eto na yung murkon ng Batangas na in-steam tapos pinrito pa. First time ko to, excited na ako. Siyempre, gupitin natin. Diba? Para ako nagbubukas lang ng regalo. Okay. The moment of truth. Ay, ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya, guys. Look at that! Woohoo! Ay, tingnan mo, oh. Gusto ko tong part na may sunog-sunog. Tapos buksan natin siya dito sa loob. Pag hiniwa mo siya ng ganyan, ayun, oh. Oh, diba? Oh, andun yung cheese, yung hotdog, at saka yung itlog. Ay, tikman natin. Ang harap! Panalo to! Ay, naku guys, ang sarap. Alam mo, hindi ako fan ng ng raisins, pero ito okay sa akin. Panalo. Kahit na mahirap siya gawin, okay lang. Sulit na sulit. Sarap! Good morning mga kuya! Crispy on the outside at soft on the inside. Walang inuurungang hamon. May mantika na po ito, no? Dito nakilala ang UH Funliner na nagbibigay ng saya sa atin tuwing umaga. Si Jenzel Angeles. Bukod sa mga masasarap na pagkain at magagandang mga dagat ng Batangas, nako, isa sa mga ipinagmamalaki nila ay ang malalaki nilang lupain kung saan nagbe-breed sila ng mga kambing. Kaya naman ngayon, samahan niyo akong bumisita sa isang kambing farm dito sa Calatagan. Kasama natin ngayon si Kuya Magic. Kuya Magic, ano po bang klaseng mga kambing ito? Bali po sila ay Boer breed. Bower ang tawag. Yes po. Paano po nalalaman kung ilang taon na? Pag sa malalaman nyo ay yung edad ng kambing Okay. sa kanyang ngipin. Okay. Which is, yan po, yung malalaking ngipin niya po sa baba. Okay. Ayan. Po, pag medyo permanent, na po siya, medyo Matigas. matigas na. Ibig sabihin po,
1-year-old na po siya. Okay. Tapos pag mag-aapat na po siya na malalaking ngipin, Okay. bali mag 2 years old na po siya. And so, pataas po, padami po ng padami yung kanyang ngipin na. Lumalaki ng hanggang 8 to 12 years old ang mga Boer goat. Ang mga Boer goat ang uri ng kambing na karaniwang kinakain. Ang salitang pang Batanggenyo sa pagpapastol Suga. Suga. Sinusuga. Oh, ayan o. Bati na kami agad. Mabait pala to hindi nanunugod do. Hello! Pwede po bang itry kong pakainin? Yes po. Ah, sige. Ay, Pakainin kung natin. gusto niyo, eating. Cake? As kahit ano pong pwede. Ayan. Tara na. Ako itiga, ganito lang kasi. Baka makaladkad tayo, malakas din siya. Ayan. Nahihiya pa siyang bumaba Oh, ayan na. Madadapa. Dahan-dahan. Ayun, nagmamadali sila. Naiwan na ako. Ayan, lunchtime na. Ayaw na niya kumain talaga. Sige, tayo igagala na lang. Hoy, totoo nga! Akyat na! Akyat na! Oy! Huwag dyan! Tara na! Tara na! Tara! Tago na sila! Ang kambing o goat meat ay hindi lamang masarap, malinamnam din ito. Dahil mataas ito sa protein at iron, nakatutulong din ito na makaiwas sa diabetes. Makakasama natin ngayon si Nanay Susana. Una munang magpapainit ng mantika at margarine. Saka igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang laman ng kambing para palambutin. Merong mga kambing na pagliluto medyo parang may lansa. Opo. Ano po ba yung parang secret para matanggal yung lansa ng kambing? May iba siyang lansa Oo. Ang sikreto ng ibang nagluluto ng kalderetang kambing, ang ginagawa, ibinababad muna siya sa suka. And then, after maibabad sa suka, nilalamas din natin siya sa suka. Okay. Doon natin siya hinuhugasan. Saka ito lalagyan ng konting tubig at ihahalo ang peanut butter, liver spread at pickles. Sunod na ihahalo ang cheese, oyster sauce, at saka hintayin itong kumulo. And then, ilalagay na natin yung mga sauce. Lalagyan muna natin ng tomato paste. Ito namang tomato paste, pampasarap din, and then pampapula. Sunod na ilagay ang tomato sauce at ketchup. Titimplahan din ito ng asin, paminta at seasoning. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang carrots, patatas at sili. So, ngayon, yun na, last. Red bell pepper. Yes. Maya-maya pa, ready to serve na ang kalderetang kambing. Entong kambing, ang difference lang talaga na pinaka na-obviousan ko na kambing siya is mabuto siya. Parang malambot nga yung pagkakaluto ni nanay kasi namabili siyang matanggal dun sa buto Okay yung pagkaluto sa kanya kasi hindi ko na lalasahan yung kanyang pagkamalansa. Pero yung lasa niya, hindi din naman ganun nalalayo sa baka. Kaya, okay na okay siyang alternative din. Plus, kung gusto nyo makatry nga ng iba pang klase ng meat, eto, pwedeng-pwede na to. Ang kambing perfect din daw pampulutan. Sa probinsya ng Batangas, may version sila ng pulutang gawa sa laman loob nito. Hello, Kuya Saldi. Hello po. Ano pong klaseng luto ang Magluluto po tayo ngayon ng laman loob po ng kambing na tinatawag po namin na champagne. Una munang magpapainit ng mantika, saka igigisa ang bawang, luya at sibuyas. Bakit champagne po yung tawag? First time kong narinig yung salitang champagne. Dito po sa Kalatagan po, yun po ang kinagisnan namin na tawag po sa
laman loob ng kambing na luto ng champagne. Magkasama po doon ng bituka at saka balat ng kambing. Sunod na ilalagay ang napakulo ang laman loob ng kambing. Tapos hahalo-haluin natin hanggang siya ay matuyo o lumabas yung tunay na Lasa. lasa ng ating champagne. May atay po, kumpleto po. May May baga po, baga. may libro na tinatawag, may mga morang bituka. Tsaka parang may tuwalya ba? Mayroon po, ang may tawag dun, tuwalya diba? po dyan. Opo. Bukod Yan. sa champagne, ano pa yung mga pwedeng gawin sa laman loob ng kambing? Pwede rin gawin po ng guto. Ginagawa namin dito ng guto. Opo, hinahaluan siya ng lugaw. Pwede rin po yun. Ay, oo nga, no, pang toppings sa Apa, mga apa. goto. Sunod itong titimplahan ng paminta at patis. Yun, kumulo na po siya. Ayan. Kailangan na po natin siyang lagyan ng ibang ingredients uli. Okay. Katulad po ng sili. Ilalagay po na natin sili. Ito, nauuna ang sili. Yan. Para siya maluto din. Sili. Halo-halo lang uli ng kaunti. Gayon. Tapos ilalagay na natin yung tomato sauce. Ang luto po ba sa champagne, parang maanghang talaga? Oo, maanghang dapat talaga siya. Okay. Pwede itong pang-ulam, lalo na yung mga manginginom. Okay. Sunod na ihahalo ang liver spread at toyo. Pakukuluin lang ito ng 5 minuto. Maya-maya pa, luto na ang champagne. Oh, mainit-init. Kahit unti lang yung sabaw niya, saktong-sakto yung pagkalapot na pwede mo siyang maging sabaw din talaga sa iyong kanin. Ang lambot. Ang saya kasi iba-iba yung mga textures na nakakagat mo. Dahil saktong-sakto yung pagiging halo-halo nung laman loob niya. Yung lasa niya, medyo magkapare sa bopis. Pero kahit paano ay natitikman mo yung ketchup nito o kaya yung red sauce niya. Kaya naiiba din. Pero parang yung lasa niya normal na laman loob. Siyempre, para makumpleto ang kainan, dapat may panghimagas. Ang probinsya ng Batangas may ipinagmamalaking kakanin. Katunayan, perfect partner daw ito ng kanilang pambatong kapeng barako. Nakagawian na sa Batangas ang paggamit ng tulyasi o large frying pan. Sikat na pinaglulutuan ito ng mga Batanggenyo, lalo na kapag may handaan o malaking selebrasyon. Mapaulam man o kakanin, basta pang maramihang serving, dito nila niluluto. Isa sa mga paborito kong kakanin dito sa Pilipinas ay yung biko. Pero pag nagawi kayo ng Batangas, ang tawag nila dito ay sinukmani. In fact, tuwing June sa bayan ng Rosario sa Batangas, meron silang tinatawag na Sinukmani Festival. Tuturuan tayo ngayon ni Florence kung paano gumawa ng sinukmani ng Batangas. Okay. Mahirap daw itong gawin eh. Okay, start na tayo. Kapag mainit na ang tulyasi, pwede nang ilagay ang gata at ang pulang asukal. Wow, ang daming asukal. Kaya ang biko ay brown yung color. Yan, yung brown sugar na nagbibigay ng kulay sa kanya. Okay, hahalu-haluin lang. Alam niyo po, mga kapuso, yung sinukmani, ito ay hindi pang araw-araw na kinakain dito sa Batangas. Usually, kapag special occasions lang sila nagluluto ng sinukmani, lalo na noong unang panahon, kasi mahirap gawin. Kailangan talagang medyo malakas yung bisig. Actually, nung sinaunang panahon, mga lalaki talaga ang gumagawa ng sinukmani. So, kapag piyesta, talagang nagtitipon-tipon na yung mga lalaki, tapos sila na yung naghalo-halo ng sinukmani. Hihintayin lang mag-simmer ang mixture at haluin ng maigi sa loob ng 5 to 10 minutes. So, ang gusto nating makuha na consistency dito, yung malapot na siya talaga. So, one way of telling that ay yung sandok. Yan, pwede na siya Tsaka may nagsistay na dun sa mismong sandok. Pwede nang idagdag dito yung malagkit.
Lahat po to. Yes, ma'am. Wow. Ayan. Dudurugin lang po natin, ma'am, yung mga yung malaki. Ang extra challenge sa pagluluto ng sinukmani, walang tigil na paghahalo. So imagine nyo na lang, sa lagay na to, isang tulyasi pa lang ng sinukmani ang ginagawa namin. O, ako naman. Relyebo, relyebo. Kaya pa, ma'am? Kaya. Yan, ma'am. Tapos, Yun, yan. Gaganunin. Opo, yes po. ganun. Okay. May opening ba kay Aling Meding? A-apply na ako. Overqualified pa. Medyo mabigat na siya, guys, ha? At habang lumalapot ang sinukmani, naku, mas lalong bumibigat ang paghahalo nito. Pero syempre, hindi tayo pwedeng huminto sa paghahalo. Wow! Ang bigat! Ito ang workout ko. Kaya nyo pa, ma'am? Kaya! Okay na ba to? Konti pa. Konti pa? Konti pa. Konti na lang. Finish line na. Matapos ang mahabang paghahalo, pwede nang isalin ang sinukmani. Ah! Diyos ko! Wow! Ganda naman. Ganun lang talaga! Nahulog lang ng ganon. Kapag naisali na, saka ito papatagin at lalagyan ng latik bilang toppings. Ready na ang ating sinukmani. Okay, bonggang-bongga. Ayan na! Happy Fiesta! Eto na yung pinaghirapan naming sinukmani. Sorry, ganito talaga ako kumain. Kinukuha ko lahat ng latik. Sobrang hilig ko kasi sa latik. Alam mo, nung niluluto namin to kanina, ang dami-dami namin nilagay ng asukal. Pero, balanse yung lasa niya. Sakto lang yung tame. Tsaka bagay na bagay talaga yung flavor ng latik. Dun sa sinukmani. Yung matamis na sinukmani, bagay na bagay din sa kapeng barako na mapait-pait. Ay, perfect combination. Panalo. Mula sa malawak na karagatan, hanggang sa malawak na lupain, talaga namang nag-uumapaw sa biyaya ng kalikasan ng probinsya ng Batangas. Kaya naman kapag nabisita ka sa probinsyang ito, woohoo! Hindi rin matatapos ang pagtuklas sa mga pagkaing gawa sa sariwang sangkap mula sa mayaman nilang kapaligiran. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo. Ay, baby! Ay, maliit! Magandang gabi. May opening ba kay Aling Meding? A-apply na ako. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.